Hallelujah. One day I know that you will come. One day every knee will bow. His presence remains for revelation now. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, patuloy ka namin pupurihin, Lord, sa sambahin at nakilain, Lord. Dahil, Lord, every praise is to you, Lord. Hallelujah. Glory, hallelujah, to
sing your praise and hide in your embrace. All my life, when I hear your holy praise, my heart will you change. I'll never be the same. I'll never be the same. Yes, Lord, we will never be the same. Sing a love song to you, Lord. Every day, every night, tell of your goodness and mercy. Tell the world how you rescued me. In the arms of victory, you promised me a new life. And I go from your presence. Under your wings, I'll take refuge. Your spirit lives within my heart. I know you'll never be apart. Every day, I'm closer to you, Lord. I long to sing your praise and hide in your embrace. All my life, dwelling in your holy place. My heart alone you change. I'll never be the same. Every day, I'm closer to you, Lord. I long to see your face and hide in your embrace. All my life, dwelling in your holy place. I know that you are so gracious. I'll never be the same. Never be the same. Never be the same. I'll never be the same. Never be the same. I'll never be the same. Yes, Lord, hallelujah. We will never be the same, Panginoon. Mas pipiliin namin, Lord God, na makasama ka, Lord. At hindi yung dating kami, Lord God. Hallelujah, Jesus. Patuloy ka namin pupurihin, Lord, sasambahin ka dahilan, Lord. Dahil, Lord, for you alone, you all deserve all glory, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. What a peace that guides my
mo kami, Lord. Salamat, Lord, dahil nandyan ka, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ang pagkukulang namin, Panginoon. Lumalayo man kami sa inyo, Panginoon. Ngunit, Lord, nandyan ka pa rin, naghahantay, Lord God. Kaya salamat, Lord, dahil mahal na mahal mo kami. Salamat, Lord. Salamat, Lord. For you deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to sing your praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship this day. Father, we love you and we worship this day. Yes, Lord, sa lahat, Panginoon, ang mataas na papuri, Panginoon, at pagsamba, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sa ikaw, Lord, sa mataas mo, pangalan mo, Panginoon, Sa po ulit magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa paggunita po ng mahal na araw or Holy Week. And ito po yung pag-aalaala, pag-reflect po doon po sa naging passion or suffering ng ating Panginoong Jesucristo, His agony, yung kanya pong crucifixion, yung kanyang pagkamatay, His death, at nung siya ay nailibing, when He was buried, at nung siya po ay muling nabuhay. So, lahat po ng nangyari po na yun sa buhay po ng Panginoong Jesucristo ay meron pong mahalagang mensahe po or benefits po tayo na makukuha doon po sa naging buhay po o naranasan po ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon po ay bago po tayo mag-aral po ng mensahe po ng Panginoon sa atin sa araw na ito, ay tayo muna pong lahat na saglit tayo yumuko at manalangin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na muli po ay malapit po kami sa inyo at humihingi po ng habag at awa po, Panginoon, sa aming buhay. At kami po ay patawarin niyo po sa aming po mga kasalanan, Panginoon. Habagan niyo po kami at patawarin, linisin ang inyo pong banal na dugo, Panginoon. At nais po namin na ikaw po ay patuloy namin makita, mahanap at mabago, Panginoon, ayon po sa inyong larawan po, Panginoon, sa inyong image and likeness, Panginoong Jesucristo. At sa pag-aaral po namin ng salita, muli niyo po kami turuan, Banal na Espiritu. Ikaw po aming maging tagapagturo. Teach us and remind us of everything you have said to us. At patuloy po, Panginoon, na ikaw po aming maitaas sa aming buhay. At ang mensahe po ito ay may apply po namin, Panginoon, sa inyong pong tulong, Banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami na makreate muli everyday ay mabago po according po sa inyong image and likeness. Salamat po, Panginoon, sa inyong kahabagan at kaawaan sa amin. Ito po ang dalangin sa pangalan niyo po.
aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ang mensahe po na ating pong pag-aaralan ngayon ay base po sa paggunita po natin sa Holy Week. Ay ito po yung reasons why Jesus died, or yung mga benefits din po na nakuha po natin nung ang Panginoong Hesukristo po ay namatay po sa krus. So, may share po ko sa inyo na passage po from Matthew na ito po yung prediction po na sinabi po ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga 12 disciples na ito po yung kanyang mararanasan. Sa Matthew chapter 19 po, verses 17 to 19. Now, as Jesus was going up to Jerusalem, he took the 12 disciples aside and said to them, "We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death, and will turn him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. On the third day, he will be raised to life." So, ito po yung ang Panginoon Hesukristo po kasama yung mga kanyang 12 disciples bago po sila pumasok sa Jerusalem, sa Holy City, ay kanya na po sinabi ito pong kanyang mararanasan. At ito pong kanyang mararanasan na ito na sinabi po niya ay lahat po ito ay dahil po sa great love po ng Diyos po para sa atin. At lahat po ito ay meron pong benefits po tayo, mga mananampalataya ng ating Panginoon Hesukristo. Reasons why Jesus died. Ito po yung ilan po sa mga dahilan kung bakit po namatay po ang ating Panginoong Hesukristo. It's about His death. Ito po sa paggunita po natin ng mahal na araw, ay ating pong masasaksihan yung kanya pong passion, yung kanyang crucifixion, yung kanya pong pagkamatay, yung siya po ay nailibing at kung siya muling nabuhay. Lahat po yun ay meron pong important role or meron po tayong mga benefits po sa nangyari po sa buhay ng Panginoong Hesukristo dahil po sa great love po ng Diyos po sa atin at tinutukoy po sa Ephesians. So, ngayon po ay, ito po ay ilan lamang po sa mga reasons kung bakit po namatay po ang ating Panginoong Hesukristo. Marami po ito sa Biblia, pero ilan lamang po yung ating mapag-aralan po sa ngayon. Sin came into the world through the disobedience of one man, si Adam po. Alam po natin na yung history po nito na pumasok po ang kasalanan sa buhay po nating mga tao nung magkasala po yung ating pong ninuno na si Adam at saka si Eve. So nag-disobey po sila sa commands po ng Diyos or sa utos po ng Diyos dahil nalinlang po sila ng kaaway, the tempter or si Satan. At simula po noon, pumasok po ang kamatayan na consequences po ng kasalanan. Sa madaling sabi, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan po talaga. It means separation. Sapagkat sinabihan po sila ng Diyos na pag kumain kayo ng bunga ng puno na yan, na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama, kayo ay mamamatay. At nung nagawa po nila yon, ay sila po ay physically hindi naman po agad namatay. Ngunit sila po ay pinaalis po sa Garden of Eden. Yun po yung kamatayan na tinutukoy po ng Diyos sa kanila, na mahihiwalay po sila sa Diyos. At napaalis po sila sa presensya ng Diyos. Doon po sa Garden of Eden, kung saan yun po yung lugar na pinaglagyan po ng Panginoon sa kanila, kung saan po nila nakakausap ang Diyos. Yun po yung lugar na talagang una pong pinanahanan po ng tao. Nandun po yung presensya ng Diyos po, nakakasama po nila. Subalit sila po ay napaalis doon. So, yun po yung naging consequences po.
At yun, nagsimula po ang kasalanan po. Simula po noon hanggang sa ngayon, ito po yung nilulutas po ng Diyos po sa ating buhay. So ngayon po, mapapag-aralan po natin dito po sa mensahe po ng Panginoon sa atin, yung mga reasons kung bakit po siya namatay and yung benefits po nito para po sa ating mga mananampalataya. So, alam naman po natin yung kwento po ng prodigal son na dahil din po sa kasalanan, nung siya po ay yung isa pong anak, libugang anak na humingi po ng mamanahin niya sa kanyang ama, which is yung kanyang ama is yung typology po ng ating Panginoon. At yung anak po ay nagrebelde, siya po ay nagpakalayo-layo sa isang malayong lupain o lugar. At sabi po sa Biblia, siya po ay nilustay niya yung kanyang pera sa di magagandang pamumuhay. Sabi po doon ay sa mga prostitutes din po. At nung ma-realize na yung kanyang condition, that siya po ay naghihirap dahil po sa pagkahiwalay niya sa kanyang tatay, sa kanyang ama, nagdesisyon po siyang magbalik loob po sa kanya pong ama. Muli ay tinanggap siya ng kanyang ama nung siya po ay humingi ng tawad, niyakap siya, hinagkan siya, at nagdiwang po sila sapagkat sinabi po ng kanyang ama na ang anak kong ito ay namatay, ngunit muling nabuhay. Kung makikita po natin siya po ay hindi naman siya physically namatay. Pero tinuring po siya ng kanyang ama na patay na dahil po sa kanyang pagkahiwalay, dahil sa kanyang pagkalayo. Yun po yung bunga ng kasalanan sa atin. Ang kasalanan ay ilalayo po tayo sa presensya ng Diyos. Hanggang sa tayo po ay tuloy mapawalay sa Kanya. Sabi nga po sa Biblia na tayo po noon ay tinuring niya sa Ephesians chapter 2 verse 1. Sabi po doon ay tayo po ay patay dahil po sa ating mga kasalanan. So, ayun po yung nagiging bunga po ng ating pong kasalanan. So, nagkameron po ng 3 kamatayan po sa buhay po ng tao. Physical death, spiritual death, and the eternal death. At yun po yung pinaka-nakakalungkot, yung eternal death. So, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, may pagkakataon po tayong manumbalik sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng ating pagsisisi at pananampalataya po sa ating Panginoon. So, basahin po natin ang mga verses po nito. Ang Romans chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So ito po yung naging bunga ng kasalanan. Yung talagang kamatayan po. Yung separation from God. So, lumaganap daw po ito sa tao dahil lahat nga po tayo ay nagkasala. So, ito po yung mga effects po ng sin. So, mamaya po natin sasagutin yung tanong, why Jesus died on the cross and what are the benefits? Pangalawa po ay ating pong basahin ang sinasabi po ng Romans 6, chapter 23. Ito po ay common na po sa atin. Romans 6:23a. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So, ang kabayaran po ng kasalanan is talagang kamatayan. Ito'y pagkahiwalay po sa Diyos. Kaya po seryoso po ang Diyos na lutasin po itong kasalanan na ito sa buhay ng tao. Another po is sa Romans chapter 3, verse 9, at yung isa po is yung 23. So, sa Romans chapter 3 verse 23 po, or verse 9, sabi po ay ng Panginoon, ano ngayon? Ang
ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan na lahat ng tao ay nagkasala, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo man o Hintil. So ito po yung katotohanan. Kahit hindi po tayo yung chosen people ng Diyos, at kahit yung mga chosen people po ng Diyos na nakatira sa Israel, yung mga Hudyo, wala po tayong pinagkaiba. Lahat po tayo ay under po tayo ng power ng sin. Tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. At sabi nga po ng Romans chapter 3 verse 23 ay ito po ang sabi po, walang pagkakaiba ang mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So wala po tayong pinagkaiba. Kagaya po yung nabanggit na kanina, na maging Hudyo man o Hintil ay wala po pinagkaiba. Ngunit sa ating pong pag-aaral po na ito ay na ito po yung naging resulta po nating mga tao sa ating pong kasalanan na gawa, ay tayo po ay nahiwalay po sa ating Panginoon. Even po ako na inyo pong papakinggan ngayon, once I was talagang senior din po na talagang napalayo din po sa ating pong Panginoon Kristo. Kaya nga po dito po sa mensahe po na ito ay makikita po natin na ito po yung reason. Dahil nga po sa sin, because our God is a just God, ibig sabihin ay He is just. So, someone has to be punished to satisfy His justice. So, alam naman po natin na sa korte, talagang pong nagkasala, ay talagang pinarurusahan po base po sa bibigay po ng hukom na sanction or verdict po. So, ito po yung lagi po nating sigaw, yung hustisya, especially po sa mga nagiging biktima ng krimen o dun po sa talagang tao po na nagkasal. Ang gusto po natin ay sometimes ay talagang mabigyan siya ng karampatang kaparusahan. So, at dun sa tao po na inosente o not guilty, ang gusto po natin ay mabigyan siya ng hustisya na maparusahan po yung taong nagkasala. So, yun po yung justice. Someone has to be punished. So, ganun po sa ating Diyos. Because He is a just God, someone has to be punished to satisfy His justice. So, meron pong kailangan maparusahan upang masatisfy po yung kanyang hustisya. At you know, kung ano po ang naging solusyon po ng ating Diyos para po dito sa problema po ito ng kasalanan, ay walang iba po kundi ang cross ng ating Panginoon. Kaya nung maranasan po ito ng Panginoong Kristo, ay talagang tiniis po niya lahat ng hirap. He became obedient, naging masunurin siya hanggang sa kamatayan po sa cross. Sapagkat bukod po doon sa kanyang pagiging mapagkumbaba na masunurin po sa ating Diyos, ay alam din po ng Panginoon ang magiging benefits po nito sa mga tao po mananampalataya po sa Kanya. At God can only forgive sin when it's being paid for. Doon lang po pwedeng tayo mapatawad ng Diyos pag ito po ay nabayaran na. At ang nagbayad nga po nito ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Kristo. Yung kasalanan ito na nagawa ng ating mga unang ninuno na sinabi po sa Romans, na pumasok po sa sanlibutan, dahil nga po sa pagsuway ng ating naunang ninuno, si Eva at si Adan, at lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Dahil sa pagiging just po ng Diyos, kailangan po meron pong magbayad.
At dahil nga po sa great love po ni God po sa atin, sabi po sa Ephesians, ay sinugo po niya ang kanyang one and only Son upang siya po ang magbayad nito sa cross ng Calvary. And that is the heart of the gospel, mga kapatid. Ito po yung heart po ng gospel na babasahin ko po sa inyo. Kung merong isang tao na hindi dapat parusahan dahil sa kasalanan, ay walang iba kundi ang taong nabuhay ng hindi nagkasala. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pero siya ang naparusahan sa krus ng Kalbaryo. Kung meron pong hindi dapat magbayad sa kasalanan, ay walang iba kundi yung inosente, yung hindi nagkasala. At lahat po tayo ay guilty. Lahat po tayo nagkasala. Pero dahil nga po sa great love po ng Diyos sa atin, ay talagang He sent someone to pay the penalty. Because He is a just God. Hindi pwedeng walang magbayad. Nasaan po ang hustisya? Maalala ko po yung mga napapanood po natin na mga nangyayari pong krimen ay tayo po minsan dinadala. Minsan ako po pag nanonood, nadala po ako na yung lalo na po pag yung mga true to life story ng mga investigador or soko ay yung tao pong guilty o nagkasala, talagang gusto po nating maparusahan. So, depende na po yun sa judge kung ano pong kaparusahan ng kanyang ibibigay. So, sometimes yun nga po yung life sentence o habang buhay na pagkabilanggo. Sometimes nga po dumadating po dun sa verdict na kung di po ako nagkakamali na kahit daw po yung nagkasala ay minsan ay namatay na, pero dahil nga po to the point of being dead or namatay na, pero dahil nga po minsan nagmi-miracle ang Diyos ay muli siyang nabubuhay. Minsan po hanggang sa kanyang muling pagkabuhay ay sako pa rin siya doon sa verdict ng pagkabilanggo pa rin. So, minsan yung bitay, sila elektrika, dahil yun po yung nagiging hustisya po. Ganun po kabigat minsan ang nagiging verdict po or ang parusa po dahil po sa nagawang kasalanan. At yun po yung hustisya na hinihingi po kalimitan ng mga tao. And ganun din po ang Diyos na He is a just God. Kailangan merong magbayad doon sa nagawang kasalanan. At kung merong dapat ma-spare, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Pero dahil po sa kanyang pag-ibig nga po, ay wala po siyang imbis na tayo po magbayad, ang kanya po pinagbayad ay ang kanyang bugtong na anak ng Panginoong Jesucristo. And the cross is the demonstration of God's justice. Yun yung pagpapakita po ng hustisya ng Diyos. Imagine kung tayo po yung makasalanan yun. Tayo po talaga yung makasalanan dapat magbayad yun sa cross. Pero He took our place. At yung Panginoon po ang nagbayad po nito sa atin. And siguro kung tatanungin ko po kayo kung ano po ang ibig sabihin po ng cross sa inyo, ay the best definition of the cross, it is where the justice and the mercy of God meets. Ito po yung kung saan nagtagpo yung hustisya ng Diyos at yung awa o rabag ng Diyos. At yun po ay nag-meet po sa cross ng ating Panginoon. Kaya po ganyan po kaseryoso ang Panginoon sa kasalanan sapagkat gusto ka pong ilayo nito sa ating Diyos. At nag-provide na po ang Diyos ng solution to that problem. At yun po ay yung Panginoong Jesucristo. He died for our sins. Marami pong talata po sa Biblia na ipapatunay po yan. At dahil po doon sa pagkamatay ng Panginoong Jesucristo, ay ang ating po mga kasalanan ay Kanya pong binayaran at yung Kanya muling pagkabuhay ay upang tayo po ay mapawalang sala. Kaya po yung gospel po natin ay meron po yung malalim na meaning. Dahil ang Panginoon ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Napakarami po niyang
benefits po or very important role bakit po nangyari po yun sa Panginoon. At one of them is, matatagpuan po natin sa Romans chapter 4 verse 25. Atin pong basahin po. Siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan. Yun nga po, nabanggit natin kanina. Because of the justice of God. At muling nabuhay upang tayo'y mapawalang sala. And He raised to life again para po tayo ay mapawalang sala. Sa English, tayo po ay ma-justified. God declared us innocent. And tayo po ay ginustify po ng Panginoon. When you say justification, it means napawalang sala or declared innocent. So it is straight from law courts. No, galing po ito sa mga korte na kung saan nga daw po yung judge or yung hukom ay pag natagpuan ka pong innocent ay di-dismiss na po yung kaso. So, ganun po ang nangyari po sa atin ay tayo po ay pinawalang sala po ng ating pong Diyos. And Jesus died, He paid for our sins, and when He was raised to life again, tayo po ay dineclared na innocent or nakawalang sala po, ginustified po tayo ng Diyos doon po sa ating past sins. So mamaya po natin pag-aaralan, ano po ba yung dapat maging tugon natin mga tao? So yung kaso natin ay dinismiss na dahil tayo ay na-found na ng judge, ng ating righteous judge ng ating Diyos na innocent or not guilty. Kumbaga po sa paraphrasing po ay because the Lord Jesus Christ took my punishment that was due to me, my past sins were forgiven. So sinulat ko po ng mga bagay na ito mga kapatid sapagkat maaaring makalimutan ko po ito at nais ko po na talagang mabanggit ko po sa inyo na when the Lord Jesus Christ took my punishment that was due to me, so napatawad po ako, napawalang sala po ako nung ako po ay nagsimulang sumampalataya po sa Kanya. So mamaya po natin malalaman po yun na the justice of God has been satisfied and sinners has been justified. Na-satisfied po ang Diyos. Napakasakit man po na nakita yung naranasan po ng Panginoon. Pero dahil po dun sa ginawa po ng Panginoon na yun, ay nasatisfied po ang Diyos sa hustisya na dapat tayo po ang magbata. Pero Panginoon po ang nagdusa. At tayo po ay para mapawalang sala. So yun po yung part ng Diyos. His justice has been justified by His Son, the Lord Jesus Christ, who lived a perfect life, who did not deserve to die. So, yun po yung naging part po ng Diyos. Yung kanyang hustisya po ay talagang sa Panginoong Jesucristo po ang naghirap. At ito naman po yung part po natin o atin po dapat maging tugon bilang isang mga tao. That I must put my faith in that person who died for me. Kaya nga po sabi po dun sa Romans, ay atin pong basahin po saglit. Sa Romans chapter 10 po. Romans chapter 10 ay verse 14 po. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan
ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. So ito po yung tungkol sa pagsampalataya po nating mga tao sa Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. So tinuturoan po tayo dito sa ating nabasa na talagang patuloy po natin na ipahayag po ang kanyang pong Ebanghelyo, the Gospel of the Lord Jesus Christ, na napapanahon din po sa panahon natin ngayon na ito po yung Holy Week upang ang mga tao po ay sumampalataya po. So once we say faith or sumampalataya, it means meron po itong dalawang ibig sabihin. So kung maalala niyo po yung dati ko pong tanong nung ako po ay bago mag-preach noon sa inyo, tinanong ko po sa inyo na once we say faith kasi it means believing or trusting. Nung tinanong ko po sa inyo na how many of you believe that I exist? How many of you believe that I exist? So, marami po ding tumaas sapagkat alam niyo, nag-exist ako. Nangangaral po ako sa harapan ninyo noon sa church, sa sanctuary. At nung pangalawa ko pong tanong, how many of you believe in me? So, yan, may ilan naman pong natira na nagtaas ng kamay. So, yun po ibig ko pong sabihin na faith that ay iba po sa faith in. So, marami po sa mga tao naniniwala that Jesus died on the cross. Pero yung tinutukoy po na faith in Jesus sa Romans po, ay ibig sabihin po nun ay we are willing to trust and obey the Lord Jesus Christ. Na ikinukumpara po sa ginawa po ni Abraham nung siya po ay tinest po ng ating Diyos. So, yung faith po na yun or yung pananampalataya na yun, it is not something naniniwala lang sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, kundi meron tayong faith in the person who died on the cross. Ibig sabihin, we are willing to trust and to obey the Lord Jesus Christ. It means our faith must be followed by an action. So, showing someone by my act that I believe in them. So, yun po yung faith na nais po ng Diyos. Yung inutusan niya si Abraham, nang tinest po niya si Abraham, yung kinukumpara po dun sa Romans, ay talagang yung faith po na tinutukoy po ng Panginoon doon ay, if you believe in me, ay show it by your action, show it by your pakita sa kanya pong ginagawa. So, kaya po, yun po yung tinutukoy po na Romans po dito, na faith in the Lord Jesus Christ. So, ito po yung dapat natin maging tugon sa ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo ay yung ating pong pagsampalataya po sa Kanya, na pagtitiwala natin sa Kanyang ginawa at yung ating pong pagsunod po sa Kanya. The trust and obedience in the Lord Jesus Christ. So, ano po ba yung mga naging reasons why the Lord Jesus Christ died? Bukod po doon sa ating nabanggit nga po kanina, to pay for our sins, ay isa po dito ay is yung to reconcile us to God. Para po tayo ay i-reconcile o pagbati or ipagbalik loob muli sa ating Diyos. So, basahin po natin saglit sa Romans chapter 5. Verses 10 to 11 po. Na maalala po natin yung ating buhay noon. Romans chapter 5, 10 to 11. Dahil tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Dati we were rebels, para tayong prodigal son, tinuring tayong kaaway ng Diyos, pero tinanggap niya tayo muli bilang kanyang kaibigan dahil sa kamatayan po ng kanyang anak, ating Panginoong Jesucristo. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay.
ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa Kanya, ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. So we were reconciled to God. Tinanggap niya po muli tayo bilang Kanya po mga kaibigan. So from being enemy, we became friends of God. At ito po yung mga tao na tinutukoy po dito sa Biblia na talagang meron pong faith in the Lord Jesus Christ. Hindi lang po yung naniniwala sa kanyang ginawa, kundi sumasampalataya mismo sa ating Panginoong Hesukristo. So, ito po yung mga nagiging minsan ay problema nga po minsan sa mga ibang tao po dahil akala nga po natin ay ako po kahit hindi na ako magbalik loob sa Diyos ay talagang okay lang po sa Panginoon. Bayad na po yung aking mga kasalanan. So, iba naman po yung tinutukoy po ng Panginoon pagdating doon. So, inaantay din po niya yung part natin. So, kasi po ay may tinutukoy din po sa 2 Corinthians chapter 5 na talagang nakikiusap po talaga si Pablo na magbalik loob kayo sa Diyos. So, basahin nga po natin sa 2 Corinthians chapter 5. Ito po yung last part na po ng 2 Corinthians. So, verse 20 po. Siguro po ay simulan na po natin sa kanya pong verse 16 po. 2 Corinthians chapter 5, 16 hanggang sa 21. 2 Corinthians 5, 16 to 21. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong una ay ganun ang aming pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kami mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay binilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman na inatasan niyang ipamalita ito. Napakaganda pong balita nito mga kapatid. It is good news po. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pagkipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So yun po yung napakagandang balita na ipinapamalita po ni na Pablo na gusto ng Diyos na kayo ituring ng mga kaibigan niya mula sa pagiging kaaway. At binigyan sila ng Diyos, sila Pablo, na naging ambassadors of Christ upang ipamalita na sinasabi nga po niya, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo, sabi po niya sa mga tao, sa pamamagitan namin, makipagkasundo kayo sa Diyos, magbalik loob kayo sa Diyos. So kaya po, yung kamatayan po ng Panginoong Kristo ay, it is to reconcile us to God. Para muli tayong ibalik sa ating nawalang relasyon sa Diyos dahil po sa kasalanan. Dahil nga po ang Diyos ang buhay, pag tayo lumapit sa Kanya, nagkakameron muli tayo ng buhay. Pero pag ang kasalanan po ang naghari sa atin, tayo po ay nahihiwalay sapagkat ang kasalanan po, ang bunga nito ay kamatayan o pagkahiwalay. So, yun po yung isang reason why the Lord Jesus Christ died at yung benefits nun sa atin ay para tayo ay maging muling kaibigan niya.
maipagkasundo muli po sa ating Diyos. Another po ay sa Colossians po. Ating pong buksan ang ating pong Biblia sa Colossians. Chapter 1, verse 21 to 23. Babasahin ko po sa inyo. Sa Colossians chapter 1, verse 21 to 23 po. Dati kayong malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos, Panginoong Kristo, at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Tayo po yun. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. So yun po yung naisin ng Panginoon sa atin, maiharap niya tayo ng blameless, spotless, malinis po, holy sa ating Diyos. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat. Ito po yung condition. This is the condition. Ngunit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. So, kailangan po manatili tayong matatag at tapat sa ating pananampalataya at huwag pabayaan nating mawala ang pag-asang dulot na magandang balita na ating narinig po. So, napakaganda po ng benefits po nito sa atin. At kung tayo ay, once we were far away, we were enemies, sabi po sa Biblia, tayo po ay nuring na kaaway, para dalawang bansang magkalaban, ngunit nagkasundo po dahil po sa pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. Nagkamero po ng pagkakasundo or peace treaty, pagkakabati ang Diyos at ang tao dahil po sa pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. Napakaganda po nun. Yung pinangaral po ni Apostle Pablo na yung ginawa po ng Panginoon, yung kanya pong biyaya po na sa atin, na siya po ay namatay sa krus. Siya po ang nagbayad po ng ating mga kasalanan. Yung talagang nais lamang po ng ating Panginoon ay tayo magbalik loob po sa Kanya. Pangalawa pong reason why Jesus died at yung benefits po nito sa atin ay for us, mga Gentiles or mga Hentil, we became one human with the Jews in Christ Jesus. So alam naman po natin na ang mga Hudyo po talaga ang tinawag ng Diyos na chosen people. Sila po ay napakaganda po nung kanila po mga benefits po or blessing po sa kanila through Abraham. So, ngunit kahit hindi po tayo mga Hudyo, tayo po ay napabilang na tinawag din po tayo mga anak ni Abraham because of our faith in the Lord Jesus Christ. So, sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verses 11 po. So, basahin ko na po mga kapatid hanggang first, medyo mahaba-haba po. Ephesians chapter 2, 11 hanggang sa 22. Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hentil. So tayo po. At dituli, ang tawag sa inyo ng mga Hudyo, uncircumcised. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan.
Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Yan. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil sa pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntun nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, in verse 16, binakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hentil na nooy malayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. So, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos sa kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkaugnay-ugnay at naging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So, talagang nagkameron po tayo ng kapayapaan, ng kasunduan. Naging isa po tayong katawan, naging Hudyo man o Hentil dahil po sa ating Panginoong Kristo. Sabi po sa verse 16, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, pinakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo nila sa Diyos at pinagpuklod sa iisang katawan. So, yun po isang benefits po natin. Kabilang din po tayo ngayon sa pangako na tayong sumasampalataya sa Panginoong Kristo, binigyan niya tayo ng iisang Espiritu na nagkakaisa po sa atin ang banal na Espiritu na binigyan po niya tayo ng mga pangako na kagaya rin po ng mga pangako po niya sa mga Hudyo na kanyang bayang pinili. So, marami po. Sa Romans, mababasa po natin napakarami pong benepisyo po ng pagiging Hudyo. At sila po talaga ay mapalad. Pero kahit po tayo ay hentil, ay God doesn't show favoritism. He gave the Holy Spirit to them. He gave the Holy Spirit to us. We became one human in Christ Jesus. So, yun po yung ating po mga reasons why the Lord Jesus Christ died. At yung benepisyo po nito sa atin. Una po, yung tayo po ay na-reconcile o may pagkasundo po sa ating Diyos Ama dahil po sa Panginoong Kristo. Pangalawa po, tayo po ay naging isang katawan dahil po sa ginawa po ng Panginoong Kristo. Wala na pong Hudyo, hindi lahat po tayo isang katawan. Sumasampalataya sa Kanya at pinagkalooban niya ng banal na Espiritu. At yung pangatlo po is yung aking po mga naunang nabanggit na talagang He paid for our sins at tayo po ay napawalang sala. So, yun po yung mga naging benepisyo po natin na talagang ang tangi po nating tugon is that by believing in the Lord Jesus Christ, the person who died for us, is talagang may pakita po natin ito by our action, yung ating trust at yung ating obedience po sa Kanya. So, kagaya nga po nangyari po kay Abraham. So, ngayon po ay ito pong week na ito ay maging
reflection po natin para po muling ating magunita, maalaala ang passion po or yung suffering po ng ating Panginoon Kristo na napakaganda po ng benefits po sa atin. So, yun lamang po, pagpalain po tayo ng ating Ama, ng Panginoon Kristo at ng Banal na Espiritu. Sa pangalan po ng ating Panginoon Kristo,